Nakadaktang talakayin ang mga otoridad ngayong linggo kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano sa grupo ni Alice Go at nasa payroll pa umano ng dating alkalde. Target namang ilipat sa Pasig City Jail si Guo ngayong araw alinsunod sa utos ng korteng may hawak ng kaso niyang qualified human trafficking. Pero hinihiling pa rin ang kampo ni Go na manatili siya sa PNP Custodial Center para sa kanyang kaligtasan. May unang balita si Mav Gonzalez. Ngayong araw nakatakdang ilipat si dismissed Mayor Alice Go sa Pasig City Jail pero hinihiling pa rin ng kampo niyang manatili siya sa PNP Custodial Center. Kahapon bumisita ang kanyang abogado para pag-usapan ang paglipat sa kanya at ang mga pagdinig na kailangang daluhan ngayong linggo. Sabi ni Attorney Nicole Hamila, kaligtasan ni Go ang pangunahing iniisip nila. Considering sa high-profile cases niya and yung nangyayari sa ngayon sa maraming mga cases or maraming mga court and Senate and Congress na hindi alam kung saan siya i-detain or what. So we are of the opinion na mas maganda na neutral ground, which is dito sa custodial. Ipinaalam na rin daw kay Go ang matrix na ginagawa ng Kamara na magpapakitang sangkot umano siya sa Pogo at Chinese Triad. Hindi niya alam kung ano yon, hindi niya masabi kung saan galing at kung ano yung basis. And sabi niya, sige pakita, tapos sasagutin niya. Pero sa ngayon clear siya na wala siyang kinalaman sa matrix. Maayos daw ang kalusugan ni Go pero stressed ito at nag-aalala sa pamilya niyang hindi niya nakakausap. Wala parang impormasyon kung nasaan ang kapatid niyang si Wesley Go. Medyo nami-misjudge nga ng tao kasi parang nakukuha pa rin niyang tumawa or minsan naging masaya. Pero despite that, we know that she's fighting. Maghahain ng kampo ni Go ng petition for bail ngayong linggo para sa qualified trafficking charges laban sa dating mayor. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, karapatan ni Go magpiyansa, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa kanya. May non-bailable human trafficking charges pa aniya laban kay Go, kaya mananatili siya nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin sa kanya. Bukas na ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga illegal na Pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, gusto niyang mag-focus na ang Senado sa Porac Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin na-file yung kaso at tumatagal. May isang kaso, wala pa na i-file dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng Senador imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto sa NAIA noong Huwebes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. At itong si Mr. Khan, sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inad natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Yun yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nanggaling yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Samantala, ngayong linggo tatalakayin ng PNP, CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Go at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGCOR SVP General Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former chief PNP. Kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isi-share niyang mga informasyon at pag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. Hindi lang ito within the confines ng issue ng trust and confidence ng ating mga mamayan. This concerns national security. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.